Mga kabunyog, mga kababayan, maraming nagtatanong sa akin tungkol dito sa kumakalat na video clip tungkol sa isang babae na actually dalawa yung nagsasalita doon. Sa isang meeting, nandun si Erwin Tulfo, si senador, si Erwin Tulfo nakaupo. Nagsasalita siya, nakatayo yung dalawang babae, pinagsasalitaan si Tulfo. Tinalakan si Tulfo. Durog si Tulfo. Ano yon? Meeting ng homeowners ng East Green Hills Subdivision Village, East Green Hills Village. Ano yan? Tirahan niya ng mga mayayaman. Hindi simpleng middle class. Hindi. Ano talaga, mayayaman yan. Mahal ang lupa dyan eh. Sa East Green Hills, sa Mandaluyong City, Wakwak. Sa Barangay Wakwak. Alam naman natin ang Wakwak. O, eh, yung barangay captain doon, yung Margareta Climaco, kahit barangay captain ka niya, kahit barangay captain ka, pero barangay Wakwak naman. Parang si ano, 'di ba? Noon naging barangay captain o punong barangay ng Forbes, si Jocon, si Jose Concepcion. Oh, punong barangay ka pero sobrang yaman mo. Ganyan din siguro itong Margarita Climaco na 'to. Kasi English speaking nung tinatalakan si ano eh. Tapos may isa pang katabi niya, ano rin, tatalak din kay Tulfo. Talagang durog si Tulfo. Hindi makaimik eh. Hmm? Ah, ano bang nangyari at ano bang issue? Yung issue, may itatayong 70 story 17-story condominium doon sa loob ng compound ng subdivision, yung exclusive subdivision ng mayayaman, tatayuan ng 70 stories na condominium unit. Ngayon, resident doon si Tulfo, si Erwin Tulfo, resident doon. So member siya ng homeowners. Tama naman si Tulfo, kinukontra nila yung pagpapatayo ng 70 stories. Kasi ano yun eh, ay syempre exclusive subdivision. Ang gusto nila syempre ang privacy nila, dapat ang tao kunti lang yung labas-pasok doon. Pangalawa, huwag mahaharangan yung view. Ay pag may tinayo ng 7 stories na, papangit na yung view. Mahaharangan na yung magandang view ng exclusive na subdivision nila. Yang pa naman mga mayayaman na yan, syempre gusto nila sa exclusive nga eh. Ibig sabihin kung pwede lang, kunting tao lang ang nakakalabas-pasok. Kapag nagkaroon ng condominium unit doon, 70 stories pa naman, ay di ang dami na, labas-pasok na ang mga tao doon. Yun ang kinukontra ni Tulfo. Kasama ng iba pang miyembro ng homeowners. Mayayaman sila. Ang mali ni Tulfo kasi, inaakusa niya na yung homeowners association nila at saka yung barangay Wakwak, yung mga officials ng barangay, at saka yung LGU ng Mandaluyong City ay nagbigay na ng consent o pagsang-ayon sa nasabing project nang hindi man lamang daw nagkaroon ng consultation. Tama naman si Tulfo. Dapat nagkaroon ng public consultation sa mga sa mga homeowners at sa barangay. Ang akusasyon ni Tulfo, wala. So ano 'yun? Kumbaga, 'yun yung pinupuna ni Tulfo. Yun ang pinupuna. Kaya lang mainit yung mga officials ng barangay na mga mayayaman din, barangay Wakwak ba naman eh. Kaya sabi nung isa, ah, paki-verify ng facts mo. Hindi kami nagbigay ng consent. Hmm? Hindi kami yang nga sinasabi mo na nagbigay kami ng consent, that's a lie. ha? Kasinungalingan 'yan. English English. English talaga. Oh. Di talak na tinalakan si Tulfo, English. Tapos salita naman yung barangay captain, yung punong barangay ng Barangay Wakwak, yung Margaret Climaco daw pangalan nun. Sinabihan din si Tulfo, pwede ka naming kasuhan, English English, pwede ka naming kasuhan ng libel sa pinagagawa mo, Senator. Walang nagawa si Tulfo. Siyempre mali siya eh. Tama yung kanyang pinaglalaban. Ang problema, hindi niya binerify yung facts. Yun ang problema rin dito kila Tulfo eh. Maano lang magsalita, pero yung minsan hindi nila nabiverify yung facts nila.
Basta't sila, ang importante makakomentaryo sila. So yan yung problema. Ay sinapo ngayon ni Tulfo yun. Eh kasi hindi niya naman pwedeng maanuhin yun. Ha? Hindi yun mahihiyang sabihan siya. I-call ang atensyon niya. Kasi mga mayayaman yun. English speaking, mayaman. Pare-pareho naman sila nakatira doon yata sa exclusive na subdivision na yun. Resident si Tulfo doon, resident din yung mga yun doon. O, nakakuha ng katapat ngayon si Tulfo. Pero yun na nga, yung issue tama, tama naman yung stand ni Tulfo. Kaya lang hindi niya binerify. Eh syempre, nasaktan din itong mga officials ng barangay na parang sinabi ni Tulfo na pumayag nang hindi man lang nagkonsulta sa barangay residents or sa homeowners. Eh, hindi naman daw sila pumapayag yan. Hindi daw totoo yan. Napayag sila dyan. Kaya ano yan, kasinungalingan yan, Senator, sinasabi mo. Pwede ka naming kasuhan ng libel yan. Kaya durog si Erwin Tulfo sa mayayamang homeowners ng East Green Hills. Ha? O yan, yan ang kwento sa likod niya. Kasi marami kasing nagtatanong sa atin, Tony, ano ba yung ano? Ano ba yung totoo doon? Ano bang nangyari doon kay Tulfo? O yan, ang malinaw diyan, ah, ano ka muna kasi, verify ka muna, Tulfo. Verify ka muna ng facts mo, hindi yung ano, ayan. Ah, kaagad-agad kang nagkokomentaryo, ayan, o di tinalakang ka, maaanghang na salitang English ang inabot ni Tulfo eh. Pagkasalita nung isa, salita din yung isa. Anyway. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.